Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito po inyong lingkod, Ado Paglinawan, na bumabati kasama ang ating sekretary. Magandang hapon, paring Ado. How is your day? Okay. At of course, magandang hapon ang sa ating mga kababayan na, well, as usual, I have to say, the reality, naghihirap pa rin. There is now a bigger gap between the rich and the poor. Ang mga mayaman ay nagpapasasa, ang mga mahirap ay sobrang humihirap ang kanilang kalagayan. Thanks to this kabulastugan na ginagawa nitong ating pamahalaan ngayon. So, dito po tayo sa Iparas kay Paras at pag-usapan natin ang mga nababagang issues ng ating lipunan ngayong panahon na to. Secretary, napaka-influential pala nitong si Chis Escudero. At di umano ay meron siya mga inaamin na siyang superhuman feats. Ano ba sasabi mo rito? Parang siya ang super senator. Oh, yeah. Who can just use his magic wand. At he mesmerized the other senators to join his fold. Wow, how fantastic this Escudero senator is. Pakita natin yung mga pinagdadaldal nitong taong ito. Any objection? Hearing none, same is approved. Inamin ni Senate President Francis Chis Escudero na siya mismo ang kumilos at nangampanya para mangalap ng suporta at mapatalsik sa pwesto si Senador Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Escudero, siya ang nagpaikot ng resolusyon sa mga kapwa senador. Pero hindi na ito ipininisinta sa plenaryo bilang pagrespeto kay Zubiri at hindi na mauwi sa bangayan ang pagpapalit ng lider ng Senado. Ang pagpapalit ng Senate President is always arrived at through a gentlemanly conduct. I think 9 out of 10, except ng mga unang panahon, ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganon-ganon. Wala lang ganon, para hindi naman seamless, pero at least mapayapa at hindi magulo. Nakumbinsi ka agad. Bilis Ang 15 senador. Wow, Superman. Pero kung tingnan natin po, kung sino ang behind at kanyang conduit sa Malacanang para hikayatin ang mga kasama na mga senador na pumirma para suportahan siya. Klarong-klaro na hindi siya ang may kagagawan sa mga kanyang kasama na sumanib sa kanya. Ito, tingnan natin itong isang video na nagyayabang sila. Pero sino yung nasa likod sa kanya? Sino yung gumagalaw para sa kanyang pagkasenador? Walang iba kundi ito. Hindi itong PLLO, Presidential Legislative Liaison Office. At ito yung tauhan ni Mr. Mendoza na head ng PLLO na siyang kaanib ni Escudero sa partido United Nationalist NPC. Si Dong Mendoza ang gumagalaw diyan at kumbinsihin yung mga senador na utos ni Marcos, nakiusap na si Escudero ang gagawing Senate President. At yan, yung nasa likod ay ang operative ni Mr. Mendoza na si Bernie Sayo na matagal ng operative ng Congress. Yun ang naglalakad para itong Escudero na ito ay magiging Senate President. Hindi ikaw, Escudero, ang siguro... Anong opisina ito, Secretary?
Presidential Legislative Liaison Office. O PLLO. Hindi ako maluloko dahil I've been there. I was once upon a time doing work for PLLO, and the PLLO is really the conducive between Malacanang and the senators on the one hand and the congressmen on the other hand. So yun ang utusan ng Malacanang para hihikayatin ang mga congressmen, sasabihin kung may mga batas na kailangan ipapasa ang Malacanang, sasabihin ng PLLO, sir, itulak po natin to, priority bill ni Presidente ito. Doon sa Senate naman, isa-isahin kausapin ang mga senador, sir, ito po ang priority ni Presidente na maipasa po itong batas na ito. But in this particular case, sasabihin ni Mendoza, sir, utos ni Presidente, makiusap sana. Suportahan natin si Escudero. Mayroon naman tayong ayusan dyan eh. Suportahan natin si Escudero na maging Senate President. Yun ang totoo. Hindi yung ikaw ang naglalakad. Sino bang susunod sa iyo, Escudero? Yung mga senador, hindi yan gagalaw. They are leaders in their own right. And they report to none except to themselves. So, don't fool the people. Tama na yung nandyan ka. Huwag na lang nating ipayabang pa na ikaw ay may kagagawa nito lahat. Klarong-klaro ang Malacanang ang nagdidikta sa pagka-Senate President mo. Period. Okay? Tsaka hindi totoo na bigla-biglaan lang yan. Oh, 4 days, 3 days, Tsaka, or 2 days na nakukumbinsi mo. Pagkatanggal ni Subiri, andyan na kagad Andyan na kagad. si Puso. Yung Puso. At, Sabi pa nga ni Subiri, yung mga senador, kausap pa niya. So, paano naging magic na nag-jump ship ka agad sa'yo? Anong magic yung ginamit? Siyempre, yung magic ng pera na offer ng Malacanang in terms of additional budget for infrastructure. May envelopes dyan. Additional envelopes according to paring Ado. Di umano, hindi natin alam. Hindi ko alam ang laman ng envelope. Ganun ang ano dyan. Ganun ang ikangay kalakalan dyan sa ano. Ito naman ang isang kaniyang Denial Kingdom. kaniyang kapartner in crime. Ito with due respect, by figure of speech, his kapartner si Jammer ba o si Katz ba o si Jammer? Katz and Jammer, kids. Sino ba si Katz ba ito o si Jammer? Palagay ko, ito si Jammer. Parating nagja-jam. Okay. Pakinggan natin itong kanyang partner. It did not come as a surprise to me because when we counted the numbers, Senator Bato de la Rosa was already included there in our numbers. I have been a witness to several change of leadership in the Senate, being a three-time senator. No? This happened so fast. Actually, it was Senator Escudero who phoned me last week and discussed a lot of things, no? And of course, he intimated to me that he was interested in the Senate presidency. Klaro. Yung sinasabi ko nga na nung hearing na yon ay moro-moro na lang yan dahil si Bato de la Rosa ay doon na sumusunod kay Escudero kasi in the bag na. At ito ay inamin ni Jingo, inilaglag niya si Bato na Monday pa daw, in the bag na daw si Bato. Tapos si Bato has to make a big lie, paiyak-iyak, nung hapon na pinagsalamatan siya ni Mig Subiri that, I'm so elated with Bato who stuck with me. So it was an empty praise for Bato because
the truth is, Bato was already jump ship to Escudero doon pa lang sa hearing na ginanap nung umaga. Kaya, sabi ko nga doon sa interview ko sa SMNI, Bato's action was the biggest betrayal. This should enter the Guinness Book of Record, paring Ado. Kasi paiyak-iyak pa, pero di ba mayroong ganon sa Biblia? Historic betrayal of one of the disciples of Jesus Christ. Na nabulag yung mata dahil sa kasinungalingan. When they cock, walang tandang dito na walang cock na walang rooster na nag-crow. Kasi sila nagkokro. Naihaw na yung out of guilt. So naguhugas konsyensya. Mr. St. Peter alias tama pare. St. Peter nga talaga ito kasi St. Peter the Rock. Oo. Ano ba yung rock? Bato. Bagay na bagay sa Bible ito si Senator Bato St. Peter de la Rosa. St. Peter de la Rosa. The Rock. St. Peter de la Rosa. The Rock. Bato. The Rock Bato. Na naging buhangin. Oh my God. Ay, kaibigan ko to. Pero, ano magagawa? Tapos, the first order of the day is to push the charter change na naudlot dahil hindi ginagalaw ni Zubiri. Yung timetable na sinulak ng House ay naudlot sa Senado because Zubiri is not a pushover. Pero ngayon, ito, may version si Senator Binay, si Nancy. Medyo kinakanti niya ngayon itong bagong President. disciple ng Malacanang sa Senado. By the name of Escudero. Ito, pakinggan natin si Ginang Nancy Binay. Usapin ng Chacha, mukhang malabo na siya kasi si SPC, so hindi pa siya SP, siya yung bulong ng bulong dun sa mga kasamahan namin na hindi okay yan. In fact, di ba, parang vocal din naman si SPC na ayaw niya itong Chacha. Tingnan mo. Mali. Ay, mali. Binubuko ka na ngayon ng matino na senadora from Makati. Who is going to be the next mayor of Makati? I understand. Matino ito si Nancy. Yeah. One of the children of Jejomar Binay. Na Diyan pinagkatiwala ni Jojo yung yung foundation. Yeah. Bago siya naging senador. Matino. True to her form. At sinisita na ngayon niya ito, ikaw, nagiging utusan ka ngayon ng Malacanang. Baka kuidao na magiging instrumento ka sa charter change dahil noong hindi ka pa Senate President, Mr. Escudero, ay kinukumbinsi mo kami against charter change. Ngayong apostol ka na or apostle of Malacanang, baka biglang mag-turn turtle ka. Maging advocate ka na naman ng charter change. So, pinaunahan ka na sa isang matino na senador na si Nancy Binay na Watch out! Watch out! You might swallow your words. When you are when you always swallow your words. And this might be one of those things that you did in the past. That's a warning, sabi ni Nancy Binay. Okay? So, Secretary, paano naman mangyayari na kinabukasan, after the
palitan, no? Meron na kagad affair sa Malacanang. Siyempre, sabi kagad ni nung conjugal dictators, let's celebrate. Let's invite everybody who obeyed our bidding, who obeyed our hindi naman order kasi that's downgrading. Who obeyed our pakiusap sa inyo? Request. Our request. You are all invited to celebrate the birth of my new apostle by the name of Escudero. My request that was conveyed through Mendoza. To Mendoza, to Bernisayo, who is the apostle of Dong Mendoza, who made the maneuvers to all the senators na aanib kay Escudero. Ito, pakita natin yung biglaan na nag-party kaagad. Si, together with their spouses. Kinabukasan agad-agad. Atat na atat kaagad. Ito, pakita mo yung... Walang kinalaman ng Malacanang dyan, Walang kinalaman ng Malacanang. Nag-grand celebration lang sa Malacanang, pero wala kinalaman sa kanyang pagka Senate President. Tingnan mo. First Lady Liza Araneta Marcos posted a picture of a dinner she and President Ferdinand Marcos Jr. hosted for senators on Tuesday night. Senate President Francis Escudero and the new Senate majority were present. Even allies of former Senate President Miguel Zubiri, Senators Loren Legarda and Sherman Gatchalian were also present. Senator Amy Marcos arrived after the picture was taken. Congresswoman Lani Mercado represented husband Senator Bong Revilla, who is recuperating from surgery. The senator's spouses were also present. On social media, Mrs. Marcos expressed that they had a good time. The senators maintained that the dinner had been set even before Senate President Francis Escudero was elected to replace Zubiri. May matagal ng imbitasyon, pangatlong imbitasyon na ito ng Palasyo. Matagal ng imbitasyon, anak ng... anak ng STL. Hindi na anak ng wete. Anak ng STL na lang para legal. Anak ng STL. Lulukuhin mo pang lek-lek mo, sir. Napakabilis ng celebration ng Malacanang. There and there. Nandiyan na kaagad. Bilis. Tapos yung mga palungkot-lungkot, si Gatchalian at saka si Legarda, nag-tumbling kaagad. Well, I don't know, kasi andoon sila. Celebrating with the new, disciple of the President of the Philippines. Pero wala yata si St. Peter doon. The Rock. Wala si The Rock. Wala si The Rock. Wala si The Rock. St. Peter was absent kasi he was tending to his wife. Na mag-dinner daw sila. At since sabi niya, pobre lang kami, hindi kami sanay sa Malacanang. Mag-dinner lang kami doon sa Diwata. Sa Diwata, Pares. Well, anyway, that's a done deal, so to speak, with a warning from na matino ng senador na si Nancy Binay. Okay. Now, ngayon, balik tayo. Si Pinocchio. Sa Pinocchio. Ito si Pinocchio. Tumaas na naman yung ilong kasi nagsisinungaling na naman na may kinalaman daw siya sa nangyari sa nakatulong daw siya sa nangyari sa Yolanda. Ito, pakita natin. That's still that with all those rehabilitation, we only really started 2 years ago, because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. Even up to now, some of the governors, I was talking to them, some of the other officials, hindi talaga pa tayo nakapag-fully recover. Hindi pa natin masasabi nakapag-fully recover pa na tayo sa Yolanda. Nakita mo ba na humaba yung ilong ni Pinocchio, pare? Mr. Marcos, with due respect, napakagaling nung pinsan mo, si Martin Romualdez.
at yung Alfred Romualdez. Yun ang tumulong. Ikaw, you were nowhere to be found when maraming namatay. Nakipag-away pa si Ginoong Martin Romualdez at si Alfred against Mar Rojas for its failing in instant rehabilitation of Pero ang pinakahero, habang you were a gunner, you were nowhere, wherever you are, baka kasama mo ang mga Rolling Stone doon sa London, kasama mo sila, si Martin, si Alfred, yun ang tumutulong na maibsan ang pasakit sa mga tao. And most of all, a guy from Davao came in to help. Hindi man niya obligasyon. Ikaw, obligasyon mo, kahit sa'y taga-Leyte yung nanay mo, pero wala ka, Mr. Marcos. Ang nandoon yung mga pinsan mo na tumulong. At higit sa lahat, yung isang tao na taga Davao na nagdala ng karami-raming tulong. Ito, pakita natin yung tulong ni President Rodrigo Duterte. Yung unang sumaklolo, Duterte among first responders to Yolanda victims, according to Romualdez. Ayan galing pa kay November 9, 2018. President Rodrigo Duterte, then mayor of Davao City, was among the first responders to the plight of locals here when Super Typhoon Yolanda wrought havoc on the country's central islands 5 years ago. Thus, Baird, later 1st District Representative Yeda Marie Kittelsberg Romualdez, as she expressed again her gratitude to the volunteers, as well as the local and international donors who immediately came to their aid following the events of November 8, 2013 pala. President Duterte is accompanied by Vice President Leni Robredo and two relatives of the victims of Super Typhoon Yolanda in offering a wreath Tuesday at the mass grave in the Holy Cross Cemetery in Barangay Di Tacloban Leyte for those who perished in the 2013 Super Typhoon. Tingnan mo, Marcos, nagdadaldal ka pero ikaw ang wala. Nowhere to be found ka. Saan ba? May picture ka ba dyan? Na paiyak-iyak at nakiramay sa mga patay dyan? Sa karami-rami na tinatago ni Mar Rojas yung mga namamatay? Yung bilang ng namamatay? Pero where were you? Ito, Duterte cried. Makikistorya ko ninyo. I think God was somewhere else when the typhoon hit. Puro patay na asdalan. Hantod karon. Mga tao, wala elektrisidad, wala pagkaon, wala tubig, ang tanang patay na asdalan, ang mga tao katanaw nila sa langit. I really do not know. The President have been there. Mar Rojas was there. I would suggest that, any suggestion lang, baka abot doon na, I do not mean to a state of calamity is not enough. There has to be a state of emergency because there is no local government functioning. Yung inaasahan nila na police, army, pati mga social workers, taga-gobyerno, lahat sila biktima, lahat sila may patay. Pati police, pati army doon patay. So there is no city government functioning. Hindi naman ako pero as a Filipino, I have to say something. Ang mga patay na sa dalan. As I said, I do not mean to be, God must have been somewhere else, or he forgot that there is a planet called Earth. Hindi ko malaman kung iiyak ako. I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Maraming mga taga Davao na nagbibigay ng pangalan to check
Walang barangay doon, walang gumagalaw. Ang mga tao parang zombies naglalakad sa daan, humingi ng pagkain. Anak, sabi ko itong buhay na to. Pulis na nga to, uniforme, patay. But pasabot, ang tanang tao nga to, di makabuhat sa ilang trabaho, kay biktima silang tanan. Kasi you have to, Kapitol, you have to help. Wa sila kibaw eh. Sila mismong silingan, wa sila nangamatay ng Pilipino di antuan ninyo. Kasi pagkaon na lang. Alam mo na awa ako sa kanila, even if they wanted to retreat and seek shelter, take off the helicopter, ang Tacloban is a plateau. Patag kayo ang bukid. It's about mga 50 kilometers mo dagan sila. Wa sila kadaganan. Anak plat yun ba? So, wala gid sila yung mga tuwan. Ang katong akong gipada tong the other night, they were arrived Tacloban just this afternoon because they had to negotiate their way and may na sila, nagdaman sila dan. Atong 911 kompleto na cutter. So you got nila hinay-hinay, nagkaabot sila. I think we are the first, but I'm not saying that we are the only one who was helping. Katotong tuang to, it's only good for about 3 to 4 days. Mubag down to. Mubag down to tungkol sa pagkaon, ang ilang kasilyas, asas po sila, human beings. They have the needs. Walay klarong pagkaon na to, walay klarong kasilyas o asa. I expect nga on the 3rd or 4th day mo reklamo na to. So ang akong gusto, ang mga to nga to, I'm not trying to be funny, guys. Kanang handle og patay. Handle og patay. Kaya nga to, apparently, no one is ready to just pick up. God, they are decaying. You must remember Friday, Saturday, Sunday, Monday. So tama gitong akong decision. Friday, Saturday, pagtanaw na ko, Stevie, ingnan tamong, I told the Davaoenos city residents, we have to help. Maski na papano, kasi ano kalit, we have to help. We cannot avoid saying that where is the devil? If God was somewhere else. In some instances, ang story, pag wala yung Diyos, nandyan yung devil. But in this instance, the devil was not even there also. But now he's claiming that 2 years after his term, ngayon lang daw ni-rehabilitate. That's a big Pinocchio. Huh? That's a big tall order to your nose for lying, Mr. President. Mr. Rehab. Macoy Jr. Even during the time of Noynoy, rehab has been going on. Yes. Slow nga lang, pero it was going on. Tanungin mo, yung gusto na naman tumakbong senador ngayon, yung a certain guy by the name of Lacson, Ping Lacson. Siya po ang tinalaga na czar. Yung assistant niya, isang attorney na madalas ligawan ng mga politiko. No. Sila ang nagyayabang sa panahon ni Noynoy Aquino na sila yung may obligasyon na i-rehabilitate ang Yolanda. Bakit hindi mo tanungin yung Ping Lacson kung anong nangyari? I'm sure Ping Lacson did something for Yolanda. Hindi, nothing. Hindi nothing. That's too much. Masyado kang nagbibida. You did not even congratulate your cousins. Oo, yun. The local Martin people. Romualdez and Alfred, with due respect, they helped so much. Ikaw, saan ka, Mr. Macoy Jr.? Kinuha niya lahat yung credit. You got all the credit, but you did not even recognize your cousins who were there. I remember yung isang kaibigan namin, yung administrator ng province who also helped. May he rest in peace.
Ha? That guy. No. So, huwag kang magmamalaki. Kasi wala ka roon. And you don't know anything. Yun lang po ang masasabi natin. O, ngayon naman, Sa kabilang dako. sa kabilang dako, kinakawawa yung isang Local. maliit lang na isang babae sa maliit lamang na bayan. As if this woman is a superwoman. As if she looks like Gal Gadot. Gal Gadot of Israel. Yung artista na sino ba yun? Superwoman ba yun? Wonder Woman. Wonder Woman. Ha? Mayor Goo is not a Wonder Woman. Can you imagine, sinisingle out nyo ito si Goo na responsible for everything that transpired, all the kabulastugan in that Baofu, yung mga pogo hubs dyan, as if she has all the power to do all these evil things that happen there. Pinagdiskitaan niyo yung bakit siya lang sinisingle out niyo? Pati yung kanyang citizenship, pati na yung pag-grow up niya, iniinsulto pa, when she already said that anak siya ng isang katulong lamang. Ipakita nga natin itong mga kabulastugan na pinaggagawa nitong itong mga senador. If you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako na tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayo robot. Saan po? Saan pong lugar sa Pilipinas, sa Central Luzon, sa Tarlac o sa Banban? Tarlac po. Saan po sa Tarlac? Matatalaib Tarlac po. Ano po? Matatalaib Tarlac Is that po. the barangay? Yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po. No, you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? Saan po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections of, you're only 38 years old. You will remember your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Please tell us about your childhood. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Which farm? Which farm? In what barangay? In what LGU? Barangay Virgen de los Remedios, Pamban Tarlac din po. Different po from the one po sa QJJ, yung katabi lang po niya. Nabenta po siya year 2000, hindi ko po maalala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na, ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo mag-isa? Kasama ko po ang katulong, kasama ko po yung mga kasamahan ko po sa farm. And sino po yung mga kasamahan nyo sa farm? Sino yung katulong na naaalala nyo, pangalan, nationality, at sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? At binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa Bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa, pinupuntahan po ako ng tatay ko. How I wish po... No, okay. You cannot grow up alone from the time you were born. Opo. So the formative years from a time your mother birthed you up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi naman pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan? So sino po yung sabi nyong kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyong mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... In short, I'll be very honest. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino,
and that you are not what people suspect you to be. Dediretsuin ko na po. Kumbinsihin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official, and I won in Tarlac, number 1, I think, or 2, and I won in Banban, perhaps you even carry me your sample ballot, we have to know. Di ba ho? So, if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino, and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pwedeng, kasi parang scripted. Alam mo, Bakit binabudget nila yung resource? binabudget. Alam mo, Madam Lauren, kaibigan po tayo, bakit po kinukumpare yung childhood mo? Ha? Of course, you belong to the rich family. Ha? Of the Ligardas. Of the Lagardas in Malabon. Alam mo yung childhood mo kasi hindi ka pinanganak ng isang katulong. Ha? Pinanganak ka ng marangal at na magulang. Pampered ka. Pero itong bata na ngayon mayor na, she's nothing compared to you. She was born na hindi niya alam. Kinupkup lang siya ng tatay niya. Tinago sa isang lugar. Some farm. So, how can he answer your question, Mrs. Legarda, when she doesn't, ang problema kasi, nilalagay niyo yung sarili niyo sa kanya. Ha? Instead of digging the facts and appreciating what existed on the ground, gumagawa kayo ng sarili nyong narrative. Yan ang problema. Accusatory ang approach ninyo sa inyong trabaho bilang senador. Get to the bottom of things. Do not supersede. This reminds me of the Inquisition. Grabe kayo. Alam mo, parang inaano nyo na itong batang ito. Alam mo, ano ba ang bottom line ito? Ha? Saan nila dinadala usapan? Saan ba nyo dinadala ang usapan? Unang-una, nangyari ang isang kabulastugan dyan sa mga pogo. Inaakusa ng PAOK, ng CIDG, na mayroong mga possible violation of trafficking of women, sexual dance and everything. Okay. Do you really think itong mayor na ito can move mountains to do these things? Is she so influential that she can tapos dito lang yung issue ngayon, dinadala na niya na spy. Anong kinalaman niya? A pure criminality, ina-accuse na niyo na spy ito. Ha? At saka mastermind nitong lahat. Sindikato na. Alam mo, instead of investigating sinong government official ang may kapabilidad na gumawa ng ganitong kabulastugan in connivance with the Chinese. Ha? Sabi nitong mayor, ma'am, mayroon namang opisina ang PAGCOR doon sa loob. So, paano nangyari yan? Kung may opisina yung PAGCOR, which is the one that regulates POGO, and paano nangyari ito? Ba't hindi nyo imbestigahan yung PAGCOR? Na kaibigan ng powers that be. Ba't hindi nyo imbestigahan yung mga enforcement agencies? Like the provincial director, the regional director. Immigration. Na under ito. Itong kawawa nito, she may be involved, but how can she be involved in everything? Pero nakapokus sa kanya, pati yung buhay ng bata, pati yung kanyang upbringing, pamilya. Binulat-lat nyo na.
Hindi niyo maintindihan na anak siya sa labas. Ang unang tanong dyan, patawag mo yung immigration kung may passport ba to galing ng China. Mayroon ba? Mayroon ba siyang entry na once upon a time galing ito ng China? Makikita naman yan kasi every person, every individual, foreigner or Filipino enters this country. Are you telling me na nag-enter siya sa likod doon sa Zamboanga o para magpunta diyan sa Tarlac? At saka yung conduct ng hearing, walang order. For instance, si Rafi Tulfo, umarap dyan. Sinasabi siya na ikaw ay nagsisinungaling. Dahil kung ikaw ay taga-Tarlac, kailangan marunong ka magkapampangan. Di ba kabubuhan yan? Anong tingin mo dyan? Para yung mga ganun tanong. Aba, hindi nagbabasa si Tulfo ng Wikipedia. Tingnan nyo sa Wikipedia, 41% lamang ng taga-Tarlac ang nagsasalita ng Kapampangan. The rest, lalo na yung malapit dun sa Pangasinan, Ilocano. Pero lahat, sabi ng Wikipedia, nakakaintindi ng Tagalog. Tagalog ang salita nito so bakit? Nakulong sa isang Kanahan naman yan na magtatanong ka na marunong ka bang magkapampangan kung ang salita mo ay Tagalog. Itong bata na ito, nakakulong. Kasi nung pinanganak, since anak sa labas, Hinigpitan ng magulang. Ng tatay. Nilagay lang sa isang farm. Hindi nga pinaaral Binibigyan lang ng tutor Isang tutor lang niya from elementary to high school hindi. Tapos tatanungin nyo ng mga due diligence. Kayo na nagsasabi ni hindi college graduate yan. Ay, sus, Mariosep. Hindi ko maintindihan dito. Bakit hindi nyo imbestigahin si Al Tenco? Sino yun? Al Tenco is the hatchet man of Pagcor. Ay! Best friend daw yan ni Bongbong Marcos. Yes. And handpicked by you know who. So para ma-appoint dyan. Anong link ni Al Tenco dito sa incidents na ito? Mayroon silang opisina sa loob mismo nitong Pogo Hub. So, natutulog ba sa pansitan yung kanyang mga tao doon sa loob? Sa loob ng Pogo? Hindi malalaman habang... Kasi kung binigyan mo ng permit yan, habang tinatayo yung building na yan, mayroon kayong monitoring. Paano nakatayo yan at nagkaroon ng mga underground tunnel at everything kung sino-supervise ng gobyerno itong building na ito? Kung ang Pagcor nasa loob ng Pogo, ibig sabihin, inside job to. At saka, bakit hindi pinopursue yung lead? At sinasabi ni Hontiveros, sino nag-relieve noong CIDG commander na nag-raid? Ba't hindi mo pinurso? Because whoever did it must have been involved. Pero yung mga pulis, nagsasabi, pang-apat na ho namin raid yan. Paulit-ulit ho namin balik. Do you think itong Chinese mayor, ito si Goo, has so much power? She is the Wonder Woman of that Banban, Tarlac, that she can move mountains to hide all this criminality? Is she that powerful na she's just a small-time mayor of a small town? Tapos si Abalos, makikialam pa na patatanggal daw niya yung mga pulis reporting to her. At saka kakasuhan daw siya sa ombudsman para magkaroon ng preventive suspension. Sumagot si Martinez. Aba, hindi kami pwedeng umaksyon dyan dahil wala pa kayong reklamo. Mag-file muna kayo ng reklamo bago kayo magpatanggal ng tao. Bago mo preventive suspense. Kasi preventive, ewan ko nga kung abogado ba ito? Abogado ba itong namamahala dyan sa DILG? To have a preventive suspension, you have to have a principal
case. Yes. For which Another case. which is the basis of suspending while investigation is going on. If there is yet no case, what investigation are you trying to be the basis of the preventive suspension? Ha? Kaya natatawa si Martires sa inyo. Ha? Ang daming trabaho na nga ni Martires. Ang daming trabaho. Pati yung kasong pinalpon. Tapos magdadaldal pa kayo Tambakan nyo yung trabaho si Ombudsman. Balikan nga kayo. Ha? Well, anyway, yan mga kababayan. let's bark at the right tree. Ang focus ng investigation is in aid of legislation. What is the legislation that you want to arrive at? I will guide you. Unang-una, ang legislation na kailangan dito ay paano sampahan ng kaso or anong penalty na Ipipin down or ibibigay ng isang head of agency tulad ng PAGCOR na siya may kinalaman dito pero nakalusot. Yun ang strengthen the powers of the justice system to investigate mga heads of agencies such as PAGCOR, such as PCSO, na hindi mangyari itong mga kumpanya na nire-regulate nila. Sino bang unang ano nito? Bakit? Sino nagsusupervise ng Pogo? Si Mayor ba? Ang role ng Mayor ng isang bayan ay magbibigay lamang with his council. Una, ang council magbibigay ng law no objection for the establishment of a Pogo. Which for them to operate, he has to issue a business permit. That is the only role. At inaamin niya dun sa una, yung no objection, inaamin niya na. So, presuming na ito si Mayor, ito pa rin pero hindi siya nag-request. Sabihin pa rin natin na involved si Mayor. Pero, ang Mayor ba? Mayroon bang ebidensya na siya yung nag-operate ng mga dens dyan? Siya yung So, siyempre, she's just a businesswoman. But a business cannot flourish, cannot operate without government officials allowing it, di ba? So, ang rational nito lahat is look for the responsible people that can move mountains, that can allow the operation of this hub. And look for people who allowed them to build these tunnels and to operate all this, I don't think Mayor Goo can operate all of these details, offenses na nangyayari dyan. Pero it all started with that, pero ngayon, sinisingle out na, hinaharas na, tinotorture na niya yung tao, lahat na mga media, pinagpipistahan na ito. You threw the whole kitchen at her. Pero, ang bottom line, mayroon ba kayong ebidensya na galing siyang China? Do you have any evidence that he entered the country with a Chinese passport? Or document? If ever she's a Chinese, pero anak siya ng Chinese, anong ebidensya niyo? What's your beef? Ngayon, kung hindi malaman kung saan siya nanggaling, anong tawag sa kanya? Foundling. Di ba yan isang foundling nasa Senado? Si Grace po. And Supreme Court na yun. And the Supreme Court has said that pwede yung foundling. Although there are still question mark. Pero pwede siyang tumakbo for public office. Diba? Because
Solicitor General, the guy with no hair, was the one who defended her. Instead of defending the COMELEC, according to the guy who's now in heaven probably, or with, I don't know if he's in heaven or is in purgatory. Hindi kaya ang inorderan yung Solicitor General na dito ka, mag-depend, wag yan sa COMELEC. Hindi kaya ang in-aid of legislation dito is to prohibit yung mga anak ng kasambahay na bigyan ng birth certificate? I'm just reducing it to absurdity. Kasi kung may kaso kayo, may ebidensya kayo, tigil nyo na yan, no? At sampahan nyo ng kaso sa hudikatura. Nagkahiya tuloy, people whom I know, mga senators whom I know, nakakasabay ko yan. I was not born yesterday. Kasabay ko yan when I started politics, itong mga ito, nakakasabay ko lahat yan. They were my peers in political activities. Lakas, Kampi, LDP, nagpuntahan ko na lahat yan. So I know the capacity of these people that are investigating now dyan sa Senado. Pero ang bottom line po, mga matatalino po kayo, I presume. Bakit po kayo ginagamit nyo ang sarili nyo na mag-imbestiga dyan, paulit-ulit, when the issue is very clear? Okay, first, whether or not she's a Filipino citizen. Kailangan ba ng senador yan para ma-determine whether she's a Filipino citizen or not? No. You just file a disqualification case against her with the COMELEC. Another one, you can question her becoming a mayor for not being a citizen. Kawalan to. Soldier. Third, kung hindi siya citizen, punta ka sa immigration, ipaimbestiga mo and file a deportation case against her for not being, hindi na kailangan tanong yung mga senador. There are agencies concerned that would address the problem. Now, with regards to the criminality that transpired inside the Pogo, sinong regulator niya? Siya mananagot. Bakit nagkaroon ng ganon? Sino ang mga police unit na nagmumonitor dyan? Yun ang mga tatanungin. Hindi itong mayor. Ngayon, nagiging circus na yan Nagiging circus na tuloy yung nangyayari dyan sa Ako po, nagre-respeto po tayo, believe po tayo sa mga ibang senador dyan. Pero, wag naman sanang magiging absurd na kayo. Magiging irrelevant na yung pinagagawa nyo. Because there is always a law that address this particular issue. And if you will go to the proper agency of government, you will not be wasting people's money in feeding the resource person, papakainin nyo ng merienda. Kayo, maniningil kayo ng stipend as members of the committee. And that's people's money. Hindi na po dapat kayo kailangan ng ganyan Now, there are already proper legislation that regulates PAGCOR, that punish the officials. At saka hindi na kailangang hearing kung pwede nyong i-pin down yung mga officials na yan. You can immediately come up with an amendment to increase the penalty of airing officials. Pero hindi na kailangan yayariin pa yun ng husto ito si Mayor Goo. Pero hindi kaya iwas pusoy lamang yan.
Ha? Yan. Iwas pusoy. Parang nagiging, as I said in the early part, nagiging McCarthyist. Naging McCarthyist itong mga ibang official, mostly elective officials ng ating gobyerno. Naging McCarthyist. Na mayroon lang konting duda sa isang incheck, ay spy na yan. Ay, ano na yan, tao ng China. Oo. Pero, kung gusto mong tuusin talaga, hindi yung mga estudyante, hindi yung, punta ka sa Binondo, ang dami diyang mga incheck na walang papel. Pero, pinagkikitaan ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno. Hindi na lang ko sasabihin kung mga ahensya yan nagpapasok niyan. But there are more Chinese in Binondo, somewhere else dyan, than in Cagayan na sinasabi niyo may mga nag-aaral doon who are legitimate. Itong si Goo, who is, I feel, a legitimate Filipino. Kung gusto niyo talagang mag-imbestiga ng tunay na mga spy, sali nyo yan lahat ng mga negosyante. Kasi karamihan dyan, double loyalty yan. Di ba? Mayroong bangko dito, may bangko yan doon. Mayroong nagninegosyo dito, yung anak, pero yung tatay nandoon sa China. Pero Secretary, 23.8 million Filipinos of Chinese descent have already taken Filipino citizenship, and 1.35 million are resident aliens. So bukod dyan, meron pa na tinotolerate yung mga government agencies na, at most probably nandiyan ang missing link. Kasi maraming ganyan. Oo. Maraming ganyan yan. Madali lang kumita dyan. You just look the other way, nakalusot na yung mga inchik na yan. Pero in fact, kung istriktuhan yan, ang daming malideport. Ang daming malideport dyan. Pero pagdating sa Chinese issue sa China, mukhang litong-lito itong gobyernong ito. Tingnan mo ito. Kailan lang, pinilit nila yung isang general, tinakot man siguro, di umano. Admiral. Isang admiral, tinakot siguro. Salungat sa reality. Nagsalita ito, pero hindi yan talaga para sa akin ang tunay na nangyayari. Pare, bigyan muna ng background bago tayo pumunta dito. Kung anong nangyayari dito basahin natin konti lang. Albert Carlos. Okay. Chinese cognitive warfare fears in Philippines as Marcos calls for deal probe. Philippine President Marcos Jr. could be falling prey to a cognitive warfare, analysts say, by calling for a full investigation into allegations that a high-ranking Philippine Navy officer made a secret deal with Beijing regarding conduct in the South China Sea. Unlike other senior Philippine officials who have dismissed the Chinese embassy's transcript and audio of the supposed conversation as fabricated, Marcos Jr. said he wanted to hear the recording himself before making any conclusions. China is breaking Philippines' united resolve through cognitive warfare, said Joshua Espena, a resident fellow and vice president of the International Development Security Cooperation think tank. Ayan. Okay, ano bang in layman's term, kasi ikaw matinik ka. Cognitive warfare, ano ba yung ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin ay battle for the hearts and minds of the people of the world. Kasi parang pinalalabas lagi ng Philippines na China ang nagsisinungaling. Ang China naman, nagdidepensa, naglalabas ng mga dokumento, mga papeles na, hey, wait a minute, bago kayo mag-akusa ng ganyan, ito ang aming pinanghahawakan.
Okay. At hindi lang dito yan nangyari. Marami na hong presidents yan. So, ang sinasabi ni Marcos dito sa news item na to, hindi ako naniniwala muna sa inyong mga dinadaldal, Mr. Gibo, Mr. Anyo, Mr. So-and-so. Browner. Ha? Gusto kong mapakinggan yung tape. Ngayon, anong mangyayari doon sa mga dinadaldal nyo na papaimbestigahan nyo ng wiretapping ang China? Yung presidente na mismo ngayon ang humihingi ng kopya. Ng tape. Ng tape. Kasi gusto niyang malaman exactly yung content ng tape. Kasi, alam mo, doon lamang makikita kung itong si Albert Carlos ay binraso nila Gibo at company para lang magsinungaling or para lang pagtakpan sila na sila naman talaga ang nag-utos na makipag-usap sa China. So sinasabi ni Bongbong, wait. Tingnan muna natin kung... So, ako, I have nothing personal with Bongbong. This is something that worth exploring. Worth saying na Bongbong, maybe he is in his lucid interval. So to speak. Kasi maganda yung dating pinatunguhan niya na idea. Na, wait. So, what if he will be able to find out na si Carlos ay nagsasabi talaga na totoo? Is he willing to kick out this damn fellows na mga warmongers, paring Ado? Kung mapuprobahan? Kasi sinasabi nila, wiretapping. Ano naman naging wiretapping yan? Maski saang embassy, saang mundo na mayroong representative ang isang bansa, mayroon talaga yan silang obligasyon sa sarili nila na i-record ang nangyayari. Documentation. The documentation of anything, whether it is with somebody else outside of their country. So, how can there be nakakatawa, mayroon pa isang senador na wiretapping. Sino ba yun? Nagsimula yan sa deep fake. Fake daw yung material. Fake, And then napunta sa wiretapping. Na ngayon, nung lumabas yung transcript, AI na daw. Incompatible yan That's why pinagtawanan natin itong Bartap Natcher na si Subas Herrero na sinasabi niya, they're capable of wiretapping. Tapos, on the other hand, she's saying na, hindi naman totoo yan So, how can you wiretap something that is not even existent? Zombie daw Zombie, may nagsabi pa, zombie story. Zombie story. So, you're contradicting yourself, pero ang totoo talaga niyan, every embassy, every sovereignty, or every sovereign who has representative in any country in the world. Diplomatic immunity yan extraterritoriality. Yes, because nila yan obligation nila yan to record things that transpired kasi nire-report nila yan sa kanilang central office. What transpired. Hindi naman yan hindi naman espionage yan, hindi naman yan wiretapping. And that's an obligation and part of their exercise of immunity. Nakakatawa. So, dito natutuwa tayo kay Marcos
as you said, he was in his lucid interval. Whether he is doing something that is good for the country or whatever, we have to recognize. Pero yun lang nga, wishy-washy. Because a day ago or 2 days ago, iba yung sinasabi niya, tapos ito na naman. Tsaka nagtanggal na sila ng officer. Tinanggal na nila si Carlos. Dapat nag-imbestiga muna kayo bago nyo tinanggal si Carlos. Para walang repercussion. We appeal. We appeal. Alam mo, to Mr. Carlos, wag mo naman ipahamak ang inyong integrity sa armed forces. Wag mo naman ipahiya ang mga mista mo, Mr. Albert Carlos, na magpapagancho ka o magpapagoyo ka nitong mga nakataas sa'yo para lang to satisfy what they're doing, no? Tayo mo yung bandera mo, because you are protected by the Constitution. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the state and the people. So, ipagmalaki mo yan. Ipatayo mo yung bandera mo that you are part of the armed forces that is protecting the state and the people. Huwag kang mag-isip na mayroon kang tinitingala na ibang tao kasi you are duty bound for the people, not for personal or any person for that matter. Lalo na ngayon, Secretary, nagkaroon ng update si Kit Tatad na meron daw official of another embassy who called di umano suspectively si Gibo Teodoro at tinanong si Gibo Teodoro, why are you talking to the Chinese? So, ibig sabihin, siya din. Ay, nako. Naglalabasan na mga skeletons in the closet nyo. Are you... will you be responsible for your actions? The bottom line of all this is kayong mga mahal nating mga professional soldiers. Hayaan nyo yung mga nakinabang na mga matataas na mga nagsisip-sip kasi they're running after money or power, influence. Hayaan mo sila because there are only very few. Kayong multitude na nakaramdam na binababoy kayo ng gobyerno tulad ni Albert Carlos at tulad pa ng mga iba na nasa floating status. May anim pang mga iba generals na ginugurgur. It's about time that you should live up to the Constitution. Follow the Constitution. Observe the Constitution. And do something for the Constitution. Ilang presidency na vanish in thin air because your peers in the past has followed the Constitution. May nangyari ba? Gumanda ang every time there is change, gaganda ang buhay natin. Itong gobyerno na ito, dead end na po ito 33% na lang ang trust rating. Kamakailan. Ngayon, ilan na lang. Plus the issue pa. Can you imagine, ang ganda-ganda ng takbo ng liderato ni Mig Zubiri in midstream, papalitan dahil lang takot na mabisto yung
isang investigasyon na involved itong Pangulo? Si Maricel Soriano. Oo. Wag na Takot na takot. Why? At talagang matatakot. Kung hindi ka talaga bangag, hindi ka bangag. Di ba? Oo. Why are you so afraid of the truth? Di ba? Paring Ado. Yeah. If you are afraid of the truth, then you will not be free. Now, talking about what Nancy Bina is saying na there's a possibility na magkakaroon na naman ng issue sa charter change, mga kababayan, at sinasabi ni Nancy Binay noon, sinasabi nitong bagong Senate President na wala yan, hindi mangyayari yan. Pero there is now a danger na nilagay siya dyan para i-railroad yan. Para i-railroad yung Constitution. Ang taong bayan ay now speaking ahead of time. Ito, may rally ngayon, may rally sa Senado ng mga madre, ng mga naunahan na kayo. Mga sectoral na ayaw nila ang charter change. Ito po, atong pakita natin to. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay tapos na sila at goodbye, Chacha! Nandun niya ay maraming mga mula sa hanay ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang aming sigaw ay goodbye, Chacha! At mula naman sa samahan ng siklaw, mga kababayan, like na lang tayo dyan, like, paabot ng 10 like, saya ng yung sigaw namin ay please like lang, 23 like na lang mga kababayan. Sa mga hindi pa nakalike dyan, please like naman. Pilipinong yan po yung ating mga kapulisan, nandiyan naman, kaya hindi tayo natatakot na gumigla dito sa mga nagraraling ito kasi mayroon naman tayo mga kasamahan mga kapulisan dito, no? Para sa ating People's March and prayer against charter change. Ito, may mga inchik pa sa harap ng Senado, ibig natin ipahayag ang ating matinding pagtutol sa anumang balak na pakialaman ang ating konstitusyon, especially sa mga self-interest na kinukubli. Alam mo, paring Ado, it was President Duterte, Baste Duterte, that pronounced their warning against tinkering with the Constitution. In Davao, in Cebu, but these were all loyalists of Duterte. These were all those who believe in Duterte. Everybody outside of that are passive. Walang hindi. Pero ngayon nakakatakot. Kasi palaki ng palaki ang apoy. Ngayon, it's now the church. Mga madre, mga pare, CBCP, who are now speaking. They have been quiet. But suddenly, they're now speaking. Remember, mayroon tayong isang bishop na nagsalita, si Father Bishop Perez. Sabi niya, ako ay maka-Duterte. Naniwala ako sa ginawa ni Duterte. Now, they are starting to come out in the open. Remember, Marcos Sr. Was ousted because of the Catholic Church by Cardinal Sin. Now, if these things will evolve to mga nakakaramdam na ng mga madre, ng mga pare, ng mga layman na kasama ng Katolika na simbahan ay magkaisa, hindi lamang charter change, kung mapipil na nila ang momentum,
kabulastugan ng gobyerno, yung gutom, yung kahirapan, yung pagwawaldas ng pera sa mga travel, ang sinasabi naman ng mga experts ay wala talagang, doon sa mga pledges, wala talagang nag-transform into things that would benefit the people. 63.4% ang bagsak ng foreign investments nung first quarter of the year. So, ano yung pinagdadaldal niyang 63.4. pledges? These are all puro paano lang. Drawing. Paano lang to support the narrative na nagpunta siya doon para kumalap ng pero para lang naman pala magliwaliw at the expense of the Filipino people. So yun po mga kababayan, huwag kayong mag-alala because things will come in its proper place. Alam mo, I remember, I was a young student in the University of the Philippines when Marcos declared martial law. That was in 1972. 1972. I was a second year or third year student in the arts and sciences in the UP. Since that time, it took so many years for Filipinos to realize. But after that, sunod-sunod na. Nasa utak na ng taong bayan na ayaw na namin pumayag na bababuyin ng mga opisyal ng gobyerno. So, the so-called era ouster came about. Almost the ouster of Macapagal Arroyo followed suit because of the Hello Garcia. So, unlike a Marcos Jr., Marcos Sr.'s time, so many years bago natuto. Ngayon, mabilis. Pare. Kaya, tyrants have no place. Maraming gadget kasi. Tyrants have no place. Maraming platforms. In our country. Sooner or later, it gets to you. Kaya, itong mga nagpapasasa ngayon sa gobyerno, na invincible, ang ganito, ang Amerikano ay nandyan, ingat kayo. Kasi ang Diyos ay nagbabantay sa ating mga kababayan. Yun lang po ang masasabi ko. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. At mag-subscribe din sa aking YouTube at Ado Paglinawan. Sekretary, magpaalam na tayo. Magandang hapon, mali sa inyo lahat. Iparas kay Paras.